Hi everyone! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta ka anyway? Maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na sa Ajmal TV. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, okay? So, for today or for today's video is ito yung mga nakaugalian natin mga Pilipino. So, alam mo ba, minsan talaga nangyayari o talaga ito po yung mga nakaugalian nating mga Pilipino na dapat hindi natin itong gawin. So, alam mo, for example, ikaw ay walang trabaho, tapos naghanap ka ng trabaho, tapos nung nakahanap ka ng trabaho, nung una, nagbabaon ka. Kasi syempre, wala ka pang sahod kasi nag-umpisa ka pa lang. Tapos nung una, nagbabaon ka, tapos until sumahod ka na. So, masaya, di ba? Mashallah, exciting, masaya. So, may mga plano ka na doon sa sahod mo, saan mo gustong kumain, ano ang gusto mong bilhin, ano ang mga dapat mong puntahan. Ganun tayo eh. Kasi syempre, pagka nagtatrabaho ka, ganon tayo. Tapos, nung una, nagbabaon ka pa lang, nung wala ka pang sahod. Tapos, nung sumahod ka na, hindi ka na nagbabaon, di ba? So, ayun, hindi ka na nagbabaon. Kumakain ka na sa mga fast food, gaya ng Jollibee, McDo, KFC, Chowking, or Mang Inasal. Kumakain ka na nun, hindi ka na nagbabaon. Tapos, nagmimirinda ka na rin sa kung saan 7-Eleven, sa Uncle John o sa Ministop, yung sa mga social na, medyo social na. So, kung dati nagbabaon ka, ngayon hindi. Okay, so ano ang pinupunto ko? Dapat hindi natin dapat gawin yun kung ikaw ay bago pa lang nagtatrabaho or bago pa lang nagkasahod. Kasi, isipin natin mga friendship, kaya tayo nagtatrabaho o kaya tayo naghanap ng trabaho para para may panggastos, di ba? O isa 'yon, para may panggastos ka sa mga pangailangan mo, may panggastos ka sa mga pangailangan ng pamilya mo. So wag natin kakalimutan na kailangan mag-ipon din tayo kahit na konti, kahit na yung sahod natin is maliit lang. Basta mayroon kang income, may pumapasok sa'yo na income, mayroon kang sahod every linggo o every quincenas katapusan o every month na kailangan na makaipon tayo kahit na konti. Kasi talaga kailangan po talaga ang pag-iipon. Sa pagbata ka pa, wala kang pakialam sa pag-iipon. Pero pag tumanda ka na, doon mo marirealize na may isip mo na, dapat pala nag-ipon ako nung bata pa ako. Especially doon sa mga bata na madali lang sila makahanap ng trabaho kasi bata pa sila. Pero pag dumating sa point na matanda ka na, ang hirap-hirap na maghanap ng trabaho, especially kung wala kang natapos, wala kang special na skills, di ba? Napakahirap maghanap ng trabaho. So, ngayon, kung ikaw, nung kabataan mo, nagtatrabaho ka, may pumapasok sa'yo na income, tapos nag-iipon ka, kahit na papaano, nag-iipon ka para sa future mo, o nag-iipon ka para, sabihin mo, para pagtanda ko, kahit papaano, mayroon akong panggastos, di ba? Tapos, ngayon, pagtanda mo, kahit papaano, yung buhay mo, chill lang, kasi may ipon ka. So, ayun, kailangan talaga, kasi ito ay natutunan ko doon sa, mayroon kasi kaming, nag-attend kasi ako ng seminar about sa mga ganyan. So, ayun, tsaka may grupo din kami sa Bulacan. So, bago ka makapasok doon sa grupo namin, may seminar na anim na Sabado. So, yun po, isa yun sa mga itunuro sa amin. At dapat, pagka halimbawa, bago ka lang nakahanap ng trabaho, sumahod ka na. So, kailangan, i-maintain mo pa rin, magbaon ka pa rin. Magbaon ka pa rin kasi makakatipid ka eh. Kaysa hindi ka nagbabaon, magkano yung lunch mo, di ba? O yung almusal mo. Diba? Makakatipid ka. Kung magbabaon ka, makakatipid ka. So, yun, kailangan talaga, mga friendship na kung ikaw ay bago pa lang nakahanap ng trabaho, huwag ka masyadong excited. Kasi, ganun kasi tayo eh. Pagka, yung ang tagal-tagal mo ng tambay, tapos nakapagtrabaho ka, para excited ka na, yung hindi ka pa sumasahod, tapos iniisip mo na sa utak mo, binibilang mo na sa utak mo kung anong kakainin ko, sana ako kakain pagkasahod ko, ano ang bibilihin ko, ano ang gagawin ko sa sahod ko, na hindi talaga dapat ganun. Dapat na first time mo palang makahanap ng trabaho, dapat na alam mo kung paano gamitin ang pera mo. Alam mo kung paano tipirin ang pera mo. Walang problema, pagka maganda na income mo, may mga ipon ka na, bahala ka, gumastos ka ng gumastos, kumain ka ng kumain. Okay? So sana ikaw na nanonood sa akin,
kahit pa paano mayroon kang nakukuhang idea sa mga sinasabi ko para naman po hindi sayang yung kapapanood nyo sa akin. So, ayun, inshallah, dudugtungan natin to. Kasi, alam mo, friendship, ako na ikukwento ko to sa inyo. Kasi dati ako, nung kabataan ko, talagang napakabilis ng pagka ako ay naghanap ng trabaho. Ang dali talaga kasi bata ka pa eh. Napakadali talaga maghanap ng trabaho pag ikaw ay bata pa. Pero pag nagkaedad ka na, pag lumagpas ka na sa 40, napakahirap na maghanap ng trabaho unless na ikaw ay tapos ng pag-aaral, di ba? Unless na ikaw ay mayroon kang special skills, kahit pa paano, hindi ka masyadong mahihirapan maghanap ng trabaho. Pero kung ikaw ay hindi tapos sa pag-aaral, wala kang special na skills, talagang mahihirapan ka maghanap ng trabaho pagka nagka 40 edad ka na. So, ako, naisip ko talaga, at ngayon talaga, kasi 40 plus na po ako. So, dati, nung nasa teenager ako, nagtatrabaho ako, napakabilis kong makahanap ng trabaho. Minsan pa nga, yung trabaho, hindi ko tinatapos yung kontrata ko, aayawan ko, maghahanap ako ulit. So, natatanggap ka agad ako kasi bata pa ako noon. So, hindi ako nag-ipon kasi sabi ko, ayaw ko mag-ipon kasi kaya ko pang makahanap ng trabaho agad. So, kahit ultimo paglalaba, hindi po ako naglalaba. Nagpapalaundry po ako, bumibili din po ako ng pagkain. Birang-bira lang po ako magluto nung kabataan ko. So, walang ipon na nangyayari. Wala talaga, as in talaga na zero. So, ngayon, na nasa 40 plus na po ang edad ko, dun po ako, hindi naman po ako nagsisisi kasi ginusto ko yun eh. Hindi naman po ako nagsisisi, pero doon ko naiisip na dapat pala kailangan pala yung pag-iipon talaga. Kaya ako isinishare ko to para especially dun sa mga kabataan na hindi marunong mag-ipon kasi talaga kailangan talaga yung pag-ipon kasi pag dumating ka sa edad na may edad ka na mahirapan ka ng magtrabaho, kasi wala na tatanggap sa'yo or pwede ka rin magkasakit kasi hindi natin alam kung ano mangyari sa atin bukas, di ba, mga ganon. Tapos at least meron kang magagastos kasi may ipon ka. May ipon ka, 'di ba? Kahit papaano may ipon ka. So, 'yun po talaga kailangan po natin magtipid at kailangan po natin mag-ipon. So, ito po ay sinasabi ko doon sa mga kabataan na nagtatrabaho na, nagkaka-income na sila. Tapos na waldas dun sa mga sinasahod nila. Talagang mag-ipon po kayo kahit na maliit lang po yung pumapasok sa inyo na income. Okay, maraming salamat po and may Allah bless us always. Mag-subscribe na po sa Ajmal TV. Makasalamat.